Ang pistang ito ay katulad ng isang tatak ng inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba na ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon, bawat taon. Ito mga kaibigan, itong pista na ito, pero parang hindi na ito na ano. Kasi sinabi nito, pag ang pistang ito ay katulad ng isang tatak, kaya sa pagkaunawa ko po, itong pistang ito kung kailan sinabi ng Diyos, dapat hindi ito nawawala eh. Pero parang wala na itong klaseng pista po. Kasi kung ang Katolik, halimbawa sa Katolik po kung sila talaga yung totoong founder ni Jesus Christ, dapat ito yung sinunod, itong pista para sa Panginoon sa pagpapasalamat na naalis ang mga Israelita sa Egypto. At yun ang laging dapat maisip. Pero bakit ang pista sa Katolik na tinatagurian nating pinaka-ahead sa mga sekta ng Christian, bakit ang kanilang pista ay inihandog sa mga santos, sa mga ribulto ng mga santos, yung mga taong nangamatay na ginawang santos, or yung mga apostolis ni Jesus Christ na namatay ginawang mga santos, di ba? Tapos yun ang church nila ay may mga pangalan ng mga santos, at pag nagpista yun ang inihandog nila. Yung pista, parang sa pagkakaunawa ko, kung kailan nila itinayo yung church na yun, yung building church, ay iyon ang kanilang pista. Hindi na dito Bible, not Bible na. Yun po ang sa pagkaunawa ko. Kaya parang gusto ko pong umiyak eh. I just don't know, but I feel so sad in my heart. Kaya siguro ang Diyos naghahanap talaga siya ng tao na sasabihin yung totoo. Dahil nawala na yung ganito. Dahil sinabi niya, hindi dapat mawawala eh. Itong nangyayari noon. Lalo na yung pista na para i-recognize na siya ay Diyos na nag-iisa na makapangyarihan sa lahat. Na inaalis niya ang mga Israelita sa bansang Egypto. Pero nawala na siya. Parang mula pa nung bata ako, hindi ko na naranasan yung ganito. Kasi yung pista na inaatinan ko, inahandog yun sa mga santos eh, kagaya nung kung saan ako nung maliit pa ako, ano yung church namin. Basta naalala ko na lang yun na nag-teenager na ako, itong pista namin na ang pangalan ng church namin ay Senior San Vicente Ferrer. Tapos pag nagpista kami, yun, sa pangalan po ng santos na yun, kay San Vicente Ferrer po. It's very unbiblical. Hindi po siya dito. Kaya sad, kung ako yung Diyos, kung ako talaga yung Diyos mga kaibigan, at nawala na yung mga itinuturo ko, nalulungkot ako dahil nakalimutan na ako. Yun ang gusto ng Diyos, na dapat hindi siya makalimutan sa pamagitan nito. Kasi sinabi niya dito ang pistang ito ay katulad ng isang tatak. So tatak, hindi iyan mawawala. Katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo. Sa inyong mga noo. So, hindi man siya natatakan talaga. Noo means lagi nating iisipin yan. Sa inyong noo, magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itong ginawa ng Diyos sa mga Israelita, hindi dapat makakalimutan. At dapat yung pista talaga ay isa lang, hindi yung marami.
naku po mga kaibigan, hindi po ako nagsasalita dito para kukontrahin, kundi sa unawaan ko lang po na pag ang pista ay hindi para sa Diyos, ay iba yun. Iba, kagaya ng sinabi ko, meron pong another spirit, no? Meron pong yung kaaway ng Diyos ay gustong mangingibabaw dito sa mundong ito. At siya nga yung tinuturing Diyos, no? Dito sa mundong ito, itong masamang espiritu. At kung naunawaan niyo po, pag hindi sa Diyos ang pista, hindi sa Kanya at hindi pangalan niya, iba na yon mga kaibigan. Kaya pag ginagawa yun, ay talagang itong masamang espiritu din ay talagang mabubuhay din siya. Kasi binubuhay ng mga tao eh. Nadidisib kasi, nalilinlang, hindi kasi alam. Kaya yung pag-attend, pagsasali ng pagdiriwang ay yun pala, nalilinlang na. Nabubuhay mga kaibigan. Kaya sa mundong ito, sabagay, ang Diyos naman din ang gumawa, na mayroong bad and good. Kaya tayo na lang mismo mga kaibigan, kung totoo po tayong nag-recognize sa ating Diyos, sa totoong Diyos na nag-iisa, tayo na lang po ang pipili sa sarili natin. At huwag na nating sundin ang mga turo ng tao. Magbasa po tayo dito sa Biblia mga kaibigan. Ito po, na-amaze po ako dito sa chapter 13 verse 9. At sabi dito sa verse 10, kaya ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon. Itinakdang panahon bawat taon mga kaibigan. Hindi naman ang itinakdang panahon kung ano po yung sinabi dito eh. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaasa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib. Ang araw na inilabas kayo sa Egypto. Yung araw na inilabas sila sa Egypto mga kaibigan. Abib. Hindi ko na matandaan kung ito ba yung first month na sa atin ngayon ay January. At dapat sinabi na ang araw na ilabas sa Egypto, dapat niyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng Kanaan. Ang iba naman kasi sasabihin nila na para sa Israel yun. Para sa Israel. Isasagot nila na ang turo na ito ay para lang sa mga Israelita at di na sa atin. Pero kung tayo ay continuing naniniwala sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, at ito yung itinuro ng Diyos, ito yung sinabi niya kay Moises na dapat gawin, dapat hanggang ngayon ito pa rin eh. Kung ang Diyos natin ay totoong mula sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, ni Joseph, ni Moises. Dapat ito ang mangyayari mga kaibigan. Kaya pag sumusunod tayo sa mga pista-pista na, lalo na ngayon ang mga pista-pista pa nila, no? Tapos meron silang mga palatuntunin, mga program, tapos mga contest ng mga bakla, contest ng mga wala, hindi siya sa Bible talaga mga kaibigan. At masasabi ko na part of the world ang pista, not para sa Diyos. Kaya pala. At sinabi na ipagdiwang ang pistang ito sa itinakdang panahon bawat taon. Kung ano yung panahon na sinabi ng Diyos, yun ang dapat. At bawat taon, so yearly, di ba? Sa Catholic, yearly din sila nagpipista. Bawat churches or yung mga, kahit sa mga baryo-baryo, di ba? May mga maliliit na mga kapilya, tapos meron silang mga santos. At iyon po yung pinagdiriwang nila. Yung santos po na yon. Hindi po yun mga kaibigan dahil wala po dito sa Bible. Kung kukontrahin niyo itong Bible, yung salita ng Diyos, ang Diyos na po ang bahala sa inyo.
Na sana po ngayon na alam nyo na ang katotohanan. Kayo na po ang mananagot sa Diyos. Hindi na po yung taong nagsishare sa katotohanan. Kayo na po. Konsensya nyo po. Examinin niyo po ang sarili ninyo kung tama po ang ginagawa ninyo, ang pagsunod ninyo sa mga pista-pista. Kaya dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kanaan na ipinangako niya ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo. Italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamagitan ng pagbali sa liig nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Egypto kung saan kami inalipin nang hindi pa kami pinapayagan ng Parao na umalis. Pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto. Maging anak o hayop, ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo sa Panginoon sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Pilisteo. Kahit na iyon ang pinakamalapit na daan, sapagkat sinabi ng Diyos kung may labanang haharapin ang mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Egypto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa dagat na pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Egypto. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos kapag nangyari iyon. Dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. So yan po mga kaibigan ang istorya ni Moises at ng mga Israelita kung paano po sila nag-umpisang umalis sa Egypto. No? Pinapunta po sila doon sa tubig na pula. Alam na alam kasi ng Diyos, 'di ba, kung ano ang mangyayari, kaya yun po ang paraan ng Diyos.